pleasant evening once again, my dear brothers and sisters in Christ. Kamusta ang atong tibuok adlaw nga ipagpahulay? Karon mga kaigsunan, salamat sa inyong pagbantay o pagpaabot sa atong programa. This is the last topic or the last episode of our series about lockdown. Karon mga kaigsunan, ang katapusan and parang kailan lang, no? Murag kanus-ara ta nagsugod. And we are now in the finale of this series of study. Ang atong gisgutan, ang atong mga naglalaing mga topiko, lockdown, lock up, lockdown, kneel down, lockdown, LDR, lockdown, prison of praise, lockdown, faithful amelioration. Kagabi, makikisunan, gisgutan to ang lockdown, lock up. O karon mga kaigsunan, katapusan nato nga topiko nga paghisgutan, and I hope and pray ng atong mga topiko, ang atong mga natun-an, became a blessing to all of us. No, kining atong series of study. Kung gusto ka mo nga mapahinumduman sa atong mga pagtuon, libre makaigsunan, you can go back and search in the Hope Channel Central Philippines or Central Philippine Union Conference nga account sa Facebook ug makita ninyo ang atong tanang mga topiko, ang tanan natong mga episode nga gi-present dinhi, and share it with your friend. Now, i-review mga kaigsunan. Tanawa dito kamo nga dunay mga na-miss nga mga topiko. Now, these are all 7 topics. Now, kung inyong na-miss ang ubang mga topiko, go back o nya tun-in ninyo aron nga mapanalanginan ang inyong tibok panimalay o inyong mga higala. Make it as your ministry to other people. So, akong ginapasalamatan ang tanang mga care groups, not only throughout the Union Territory sa Central Philippine Union Conference, bisan pa sa uban nga mga dapit nga nagpasunod sa ato nga program, bisan asa kamo karon kauban inyong mga panimalay, kauban ang inyong mga hinigugma sa kinabuhi, inyong mga parinti, mga higala nga nagatan-aw karon, ako mong ginapasalamatan. And tonight, we'll be focusing on this last topic. Katapusan nga topiko sa atong series nga ginatun-an about lockdown. Unsa kining atong topiko karong gabi, nagauluhan, lockdown, blessing or curse. Blessing or curse. Sa di pa ta magasugod, akong hangyo ng tanan, let us bow our heads for a word of prayer. Father in heaven, we have come to the last part of this series. We thank you, Lord, for all the blessings and for the guidance throughout the whole week of our series of study about this theme, lockdown. We are filled with your presence and with your Holy Spirit, with heavenly wisdom, and we are filled with the blessings of the words straight from your throne of grace. And tonight, Lord, bless us once again. Empower us once again. Give us heavenly wisdom once again, that we may be able to fully understand your message for all of us. Thank you for answering our prayers in Jesus' name. Amen. Mga higala, mga kaigsunan, lockdown, blessing, or curse. Unsa man kini alang kaninyo. Sa inyong mga eksperyensya, sa tulo ka mga bulan, sa inyong eksperyensya sa inyong sulod sa balay, sa inyong eksperyensya kauban inyong panimalay, sa inyong pag-stranded kung asa man mo karon, kauban ang inyong mga hinigugma sa kinabuhi, unsa man ang lockdown alang kaninyo. Is it a blessing or is it a curse? Gusto nako dalon mga kaigsunan ang inyong mga pangunahuna sa akong na-eksperyensyahan when we were in Kuta, Kinabalu, Malaysia. No, kining picture nga inyong makita, mao kining hotel nga among gitulugan dito for one night only, kauban sa mga pastors sa IEL and DR gikan sa ubang mga union. O dito mi makigsunan nagtulog to spend the night before we travel and transfer to another place. Kay naghimo mi og seminar sa mga pastors dito sa Sabah, Malaysia for the Care Group Ministry program. Sa dito makisunan ni anang hotel nga among gipuy-an, gitawag na siya nga Gaya Center Hotel. Kana nga hotel nga among gitulugan, dito tagsami og kwarto, unya gitagaan mi og amo ang kaugalingong yawi. No nga naani siya diha sa syudad sa Kuta, Kinabalu, Malaysia. And dito makigsunan, paghatag na sa amo sa yawi dito sa receptionist, from the receptionist, gihatag ang among tag sa kayawi. Saka nami dito sa maong hotel, unya pangita namo ang number sa among nga kwarto. Kay excited pud mi nga magpahuway for a long travel gikan mi sa atong mission dito sa Sabah, Malaysia. Unya pag-abot makigsunan mo sa among kwarto,
dito mauning hotel nga inyong makita. Nagsulod ko makigsunan, ang gihatag sa mo is ang kanang card lang, kay mauna na siya ang uso, di ba? Kanang wala ka na yawi nga dala-dala, kanang card lang. Na iswipe lang nimo dito, o niya, makasulod ka na. Maunang high-tech karon nga ginapanggamit. Wala na mga yawi-yawi. So, kanang iswipe lang nimong card, o niya, electronic na siya, ang pirtahan, maabre, makasulod ka na dayon. No? Makasulod ka na. Sa ako, magsunod pagsulod dito, nag-enjoy ko kay, doan ako dito sa 10th floor. 10th floor sa maong hotel. Samtang to ako dito makigsunan, nagpreparar kay nagsabot mi kauban sa ubang mga pastors nga magkita mi dito sa lobby sa ubos kay magkaon mi sa among panyapon. So, nag-check-in lami, nasulod mi dito, gibutan ang mga bag, nag-ready dito, nag-ilis ko. Kay gihatag sa mo is only 10 minutes to prepare. Then after that, we will meet together dito sa lobby so that we can eat our dinner. Human akong ilis makigsunan dito sa kwarto, ako nang gibutang ako mga gamit, nigawas ko sa piltahan. Kini nga door, mauni sa sulod na ni nga door. Sa akong pagtulod sa piltahan makigsunan, oy, dili man maabli. Unya, akong gipugos, dili jud pangit ako usaon man nga wa man ni pinislitanan or unsaon lisuonon aron nga maabli. Kaysa amo doorknob naman, maabri-abri naman nga na, bisan ilak nimo usay gani, maabri naman sa atong mga balay usay atong mga piltahan. Pero dito magsun bisan unsaon ako, na ako sa sulod, dili man maabli. Nabalakan ako, sige kung nauna unsaon ako, gikuha na akong card nako, gitanaw-tanaw, kay basibag mahimutang katawanan nga ignorante sa sulod sa mao nga kwarto dito sa hotel. Akong gitanaw-tanaw, gisubay-subay, giimbestigar nako, ngano dili man jud. Akong giswipe sa sulod, basig na ay wala man jud makisunan. Basig na ako'y napislit sa palibot, dito ko tanaw ko sa CR, basig na ay pislitonon, tanaw-tanaw ko sa palibot, di man jud maabli makisunan ang piltahan. Siguro naabutan og mga 15 minutes, nanawag na ang ako mga kauban dito sa lobby. Ingon sila, Pastor Quinto, where are you? We have been waiting here. Na problema na ko makigsunan, kay maulaw po konsulti sa ilang nga, dili ko makaabli. Kay basibag katawan ko nila, nga dili na ko maabli ang electronic nga piltahan sa maong hotel. So, ingon ko, coming na ko, gailis ko, coming. Pero sige ko pangita dito, gisingot na ko, unsaon na ko pag-abli sa maong piltahan. Hangtod makigsunan, nga, nag-surrender na ko, di man jud na ko maabri bisag unsaon. Gitawagan ako ang lobby, ang information desk. Gitawagan ako, ingon ko, nasiradhan ko dinhi sa inyo nga piltahan, mauni nga number sa kwarto. Unsaon ni? Ingon niya, sir, kining paabuta lang ko diha, paabuta lang among maintenance kay para matabangan ka. Nisaka makigsunan ilang maintenance dito, I was waiting for another 10 minutes. Unya, pag-abot sa maintenance, iyang tanaw-tanaw dito sa tubangan, gitok-tok ko niya, ingon ko, dili jud na ako ma-open din sa sulod. Ingon niya, sir, kanang sulayan daw nato, sige, ko na daw, kining ihatag ang card diri, pangita na og paagi, gisok-sok na ko sa dalong ang card, mapagawas dito, ilang giswipe dito sa gawas, wala man jud maabli makigsunan. Hangtod nga, gitawagan na ako mga kauban, sorry kaayo, paabuta ra jud ko ninyo kay, nalak ko dinhi sa ibabaw sa akong kwarto. Ingon sa mga kauban ako, unsa ka diha? Nasaka sila mga kigsunan. Kay nananaw dito unya ilahang ko gitabangan og pangitag pamaagi kung unsa nga anong dili man jud maabre. Ang maintenance sa maong hotel nalibog na. Ingon niya, sir, naa kay napislit diha or unsa ba? Iko wala man jud. Ingon niya, hulat lang sir kay magkuha ko gamit. Dito magsun hulat na pud ko another mga 10 minutes. Unya dito nakulbaan ako. Unsa ka ni may tabo no kay inaara may aircon hinuon. Unya dito sa sulod na sige kog pamalandong lisod dai ning kinabuhi nga masiradhan pa hangtod sa ulihin ni abot ang maintenance do na siya mga gamit sir. Ako sa ning tan-awon kong maabrihan ako giduk-duk-duk niya na siya mga martilyo dito sa gawas na dili gyapon maabri hangtod gipugos. It takes about 20 minutes more nga nagdesisyon jud sila nga gub-o na lang jud ang maong piltahan. Ilang giduk-duk, ilang tan-aw dito ang electronics, ilang gibira hangtod sa uli nga kini nga picture. No, so nga picture nga inyo nakita na abli ra jud makigsunan ang pirtahan pero tan-awa. No? Mao kana ang resulta makigsunan tan-awa. Perting gubaa. Ingon ko sa ilaha,
Nga nung di man mo kaabri nga, mao naman yun inyong trabaho as a maintenance, ingon niya, sir, this is the first time. First time dahil nahitabo sa ilaha, nga ing ato yun kadugay, nga bisag unsaon nila, may mga card sila, dili na yun maabri nila, bisag unsan niya kaswipe, murag naguba ang electronics sa sulod. So mga kaigsunan, siguro hapit mga usa ka oras jud ko dito sa sulod nga nagpaabot na siradhan ko sa piltahan mga kaigsunan. Mao ka ng resulta nga na-delay ang among panyapon. Apan makisunan kay balo mo, unsay sunod nga nahitabo. Ingon sila, sir, sorry kayo. Sila pa nagsorry sa kuwa, kay nagubagod ang ilang piltahan. Sorry kayo, sir. Amo kang i-transfer og kwarto, ingon ko arang-arang. Kay alangan diri pa ko magpuyo, nya mapaabot pa kog ayo sa inyo nga piltahan. Sir, sunod sa mua, gidala ko nila makaigsunan sa sunod nga kwarto. O nya dito, wow, ang mas nindot nga kwarto, no? Murag, abayad sa kahago o sa akong pagkalak dito sa sulod perting nindota kana makisunan nga kwarto dito gibalhin ko unya nahimo hinoon nga panalangin sa ako ang makigsunan ang maong pagkasarado dito sa sulod sa kwarto. Lockdown, blessing or curse. Unsa man kining lockdown sa inyong kinabuhi karon? Panalangin ba ni sa inyo kauban sa inyong panimalay? Panalangin ba ni sa imong personal na kinabuhi? Na unsa man makigsunan ang resulta sa imong kinabuhi karon. Ingon dinhi sa usa ka sinulat ni Seth Adam Smith. Ingon ni Seth Adam Smith, everything that is given to us in life is either a blessing or a curse. Ang tanan nga gihatag kanato sa kalibutan, ang tanan natong mga na-experiensyahan, mahimo kining panalangin o mahimo kining pagtunglo sa atong kinabuhi. Blessing or curse, duha ra jud na. Sa unsa may nahitabo sa lockdown magisa, unsay resulta? Ang ato karon nga kahimtang, no, from ECQ gi-lift up to GCQ, no, nga medyo arang-arang na lang sa ato nga sitwasyon sa pipila ka mga semana, pipila ka mga bulan. Apan kamusta man? How's life after lockdown? Unsa may mahitabo? Unsa may resulta sa atong kinabuhi? Kay baluta kung ang course, kay baluta kung unsa kalisod ang i-lockdown kita mga kaigsunan. Apan, let us look at on the other side of being in a difficult situation. Sa kahimtang sa gitawag nga lockdown. Lockdown and blessing. Lockdown and blessing. The words lockdown and blessings seem to be an oxymoron. Unsa man ning oxymoron? Two words that cannot or can never go together. Two words that can never go together. Oxymoron. So blessing, lockdown, blessing, murag opposite jud sila. However, let us look at the positive side of this lockdown, mga hinugma kong makigsunan. Akong experience, akong gi-share bag ulang sa inyo ha, na lockdown ko dito sa kwarto sa hotel. But this evening, I would like to share to you niining usa ka tawo sa balaang kasulatan nga dili na ka usa, dili ra kay duha ka bulan o tulo ka bulan, apan pila ka bisis sa iyang kinabuhi kanunay siya na lockdown. Ako na siya gitawag nga a man who is always in lockdown. Ang tawo nga kanunay ginasiradhan. O kanunay na lockdown. Kinsa man ni makaigsunan? Walay lain sa balaang kasulatan. Nga tawo nga kanunay gina-lockdown. Human siya na lockdown sa usa ka lugar, dito na po sa usa ka lugar na lockdown. Walay lain ko dili si Apostol Pablo. Apostle Paul who is always in a lockdown. Especially during the last years of his life. The Apostle Paul was always in captivity, mga hinigugmang kong makisunan. Kung tanaw na to ang kasaysayan, ang history, ang iyang life, mga kaigsunan, ni Apostol Pablo, nagaingon din una, in Philippi during his second missionary journey, Paul and Silas were in prison. Mautong iyang unang pagkapriso. Unya, in Rome, Paul spent 2 years in prison from AD 60 to 62. Sumaw kining mga account sa iyang istorya. Sunod, the book of Acts also tells us that certain Jews from Asia tried to beat Paul to death, but the Roman army saved his life. In order to protect him, they took him to Caesarea to be heard by the governor Felix,
who imprisoned him there for more than 2 years. So mao kini ang may experience siya. So gikan sa laing prisuhan, sulod na pod lain na pod nga prisuhan. Then another account, tig-ingon dinhi. The apostle Paul or the apostle was then taken to Rome and spent time in prison until his trial before the Emperor Caesar. At the end of his 5th and last journey in 67 AD, he was again arrested and sent to Rome. There he stayed in a jail until he was beheaded by the Romans around May or June of 68 AD. In other words, makigsunan sa tibok niyang kinabuhi, kanunay siya gawas sulod sa prisuhan. No, mao kana ang term, gawas sulod sa prisuhan. Gawas sulod. Lockdown, karon wala man lockdown na pod siya, karon wala na pod. So kanunay makisunan na lockdown. Ang ato agani karon pila pa lang kabulan. Daghan nagbagulbol, daghan ng mga pag-antos, murag diri na makasurvive sa kinabuhi, pila pa lang kabulan. Here comes a man who is always in a lockdown. Now, ang atong gibasa nga history sa iyang kinabuhi, in this reference, we can conclude that the Apostle Paul spent about a total of 5.5 to 6 years in jail. Ingana kadugayon ang iyang pagtinir o pagpuyo sa prisuhan. 5.5 to 6 years in jail. Kinsa kaninyo diya karon nakaagig priso mo isan usa ka tuig, 2 ka tuig, 3 ka tuig. Si Apostol Pablo 5 og tunga or 6 ka mga katuigan sa sulod sa prisuhan. 5 to 6 years lockdown. Can you imagine? May umakita sa unsa kalisod ang iyang kahimtang. Now, kung ato kining pamalundungan, this was a severe lockdown for the happy Jewish traveler that Paul was. Usa kini ka lisod nga kahimtang alang kaniya. Kay siya traveler, mahilig magbiyahe, mahilig magsuroy. Siguro yung trabaho sige suroy makisuroy kay balota from one place to another place, sige siya biyahe. So karon unsa ni tabo kaniya? Travel lockdown. Travel lockdown. Dili na siya kabiyahe. Kay tuwa naman sa prisuhan. Gibantayan naman sa mga sundalo. Kung asa siya moadto, isiradhan siya dito bantayan kay tungod sa iyang pagsangyaw sa mayong balita, makigsunan, ginapunggan siya, gilutos si Apostol Pablo. Before kining lockdown makigsunan na gipatuman sa ato nga gobyerno nga ma-enhance community quarantine kitang tanan, doon ako'y travel unta. Doon ako'y travel unta nga nako'y schedule nga biyahe apan gitambagan ko sa akong asawa o sa akong mga kauban sa trabaho nga dili na lang mag-travel kay basin maabutan sa lockdown. Kay kung magbiyahe ko og Biyernes paingon sa akong appointment, unya basin maabutan ko pagka Sunday ana wala nay biyahe. Nasayangan unta ko makaigsunan. Nasayangan unta ko. Apan ako silang gisunod og maayo ra jud. Kay ako silang gisunod ang ilang tambag akong gisunod kay pagka sunod nga adlaw makigsunan. General, ang tibuok nga Pilipinas wa nay biyahe pananglitan. Kung nakabiyahe ko unya, nahilayo ko sa akong pamilya at the time, dito ko na stranded, ambot na lang magsan. I cannot imagine nga panahon sa lockdown, wala ko makauban sa akong panimalay na ako'y gagmay mga kabataan o nahilayo ko kanila at the time. So, kini karon ang lockdown makigsunan. Si Apostol Pablo, wala nakabiyahe na. Tungod kay siya, giseradhan sa prisuhan. Gisirado na siya makigsunan. So ang iyang giganahan na magbiyahe kanunay, mag-adtog laing mga lugar, dili na siya kaadto kay gion sa siya na lockdown sa sulod sa prisuhan. Busa, during his travels, he had been arrested several times, but only for a short term. But then, towards the end of the book of Acts makigsunan, sa katapusan din sa libro sa buhat, he was constantly in captivity. Kanunay siya ginadakop. Dahil mga tao nga musunod kaniya, dakpon siya. Kunya ato na po sa laing lugar, dakpon na po siya. Now, samtang ko nagapamalandong sa kinabuhi ni San Pablo, mga kay may nugma ko makigsunan, kini di ay ang naghimo kag maayo. Doon na dyo'y mga tao nga magabantay, magatanaw sa imuhang kinabuhi. Nga, kini mga tao who are always watching you and who will always criticize you,
bisan pa sa imong ginahimo nga maayo, naa na kanunay makigsunan. Who will put you down, who are always negative about you, na bisag walay rason, posible ba na? Yes, mga kaigsunan. Doon mga tao nga negatibo ra jud sa imo ha. Hangtod tingali sa uli nga wala jud sila makita na nga mga rason sa ilang pagka-negatibo, unya maulian sila. Unya mahimo ng friend nimo. Apan bisan asa kamo adto, do na jud mga tao nga itawag nato nga negative. Bisan sa imo ganing mga kauban sa trabaho, di ba? Kay experience ba mo makaigsunan? Nga bisan ikaw gahimo rag maayo, doon ay mga tao nga negatibo, unya daoton ka, unya usahay magpalaban pa jud, no, magpahaba pa jud sa ilang papel didto sa inyong mga boss o sa inyong mga pangulo sa inyong ginatrabahoan. So doon yung mga tao yan, unsay tawag sa mga tao nga ingana, tawag nga mga sip-sip nga mga tao. Yes, mga kigsunan, unsa man ang sip-sip? Kana bang gapahaba og papel, no? Pero uban ingon sila kanang sip-sip mo ng SIP, socially insecure people seeking instant promotion. No, SIP, no, SIP. Socially insecure people seeking instant promotion. Yan ang klase ka mga tao. So mga sip-sip mga kigsunan. So bisag asa ta. Now, si San Pablo bisag asa siya nga lugar. Doon na yung mga tao nga negatibo sa iya nga kanang lutoson siya, dakpon siya. From one place to another, mo ato siya na mga lugar. Nya, mapriso siya dito, makigsunan. But I would like to remind every one of us tonight, nga bisan ingani pang atong sitwasyon, bisan doon na pa yung mga tao nga negatibo, bisan paglisod ang atong sitwasyon, but sometimes God will use this difficult situation because He has a purpose. And sometimes God will use these negative people for your success. Magamiton kining mga tao nga dili maayo sa imuha, alang sa imuhang kalampusan aron nga matuman sa Ginoo ang iyang katuyuan sa imong kinabuhi. Yes, mga kaigsunan, pamalandungan nato kini. Ingon ni Jeanette Coron. Kini nga quotation, mga kaigsunan, is a very strong statement, a very strong advice for all of us. Ingon ni Jeanette Coron, sometimes God uses people to test you. Be patient with people because you never know how God can use them to bring you your breakthrough. Wow, what a strong statement. Usahay daw, bisan pa ka ng mga negatibo nga mga tao sa imong palibot, gamiton ka na sa Ginoo aron sa imong kaayuhan, alang sa imong kalampusan sa kinabuhi, alang sa iyang katuyuan, sa iyang purpose sa imong kinabuhi, makaigsunan. All things will work together for good to them that love God. Ingon sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 28. Ang Ginoo doon ay mga plano bisan pa sa lisod nga sitwasyon. Busa si Pablo, ang iyang eksperyensya sa iyang kinabuhi. Paul went from one lockdown to the next. No? So sa usa ka lockdown, paingon na po sa laing lockdown, ang iyang kinabuhi na anad na niining gitawag nga lockdown. Tingali paabot niya sa usa ka lugar. Sa diya nga gibuhian sa usa ka lugar, abot sa usa ka lugar, una-una niya, tingali doon na lang po yung mga tao din karon nga dakpon ko, sige lang. No, ma-lockdown na po ko, ani unya din sige lang. Niya samtang siya galakaw, o samtang siya gasangyaw sa mga balita, kalit ra siya dakpon, una-una, sige lang. Nga padako-plako, unya, kastiguhon siya, laparuhon siya, sige lang. Kay ako, anan islang Bible studyhan, unya, daw unsa kadako sa espiritu o sa pagka mapailubo ni San Pablo makigsunan nga wala siya sa gihapon ni hunong sa buluhaton sa Ginoo bisan pa sa iyang mga lisod nga eksperyensya, bisan pa sa iyang pagka-lockdown. Ingon dinhi makigsunan sa balang kasulatan. Dinhi sa Buhat Kapitulo 28, Buhat Kapitulo 28, 30 paingon sa 31. Nag-ingon Acts 28:30-31. He then stayed in his own rented apartment. No? Doon ay niabot nga panahon. Nga sa usa ka panahon, iyang na-lockdown o nagpuyo siya sa usa ka apartment. No? He then stayed in his own rented apartment for 2 whole years and welcomed all who came to him. He heralded the kingdom of God and taught with all frankness and without hindrance what concerns the Lord Jesus Christ.
So nini nga istorya makisunan ato na hibaluan. Nga doon na siya ginaabangan o ginarentahan nga balay o apartment. Unya dito dili siya kagawas. For 2 years dito ra siya kay doon ay mga tao nga dakpon siya. So naunsa siya na-quarantine sa iyang balay, sa iyang apartment nga ginarentahan, ginaabangan, na lockdown mga kaigsunan sa iyang kaugalingong balay, and this is like what is happening to all of us at the present time. He could not go out. There were soldiers at the door. Ginabantayan siya. But he could welcome people at his home. Paul was in captivity at this time, but he was not in prison. Mao kini iyang sitwasyon. Paul's time in prison was a great blessing, mga higugma kong makigsunan. Nga naman, kay dito iya gina-welcome ang mga tao, tanan ginaminsahian, bisan mga gwardiya ginaminsahian, ang tanan niya nagakitabo sa iyang kinabuhi, iya gitan ang opportunity to minister to these people, to share the gospel of God. Sa bisan kinsa nga iyang matubang, bisan kinsa nga iyang mahibalag, bisan sa unsa nga panahon, siya nagaministeryo kanila. Unsay nahitabo? This story of Paul and his situation and his being in a lockdown became a blessing to the churches around during his time, and also became a blessing to all generations that followed. Mao kini ang sitwasyon niya. Ingon sa usa ka quotation nga ako nabasahan from an unknown author. It doesn't have to be well with your circumstances, to be well with your soul, because by God by your side, you can have peace and joy even in the midst of trials and storms. Igsoon, unsa man nga mga bagyo ang imong na-eksperyensyahan karon. Unsa man nga mga kalisod ang imong experience this time of lockdown. Kauban imong pamilya, unsa imong kinabuhi, unsa imong balatian, unsa imong pag-antos, unsa imong kalisod, kung ang Dios atong kauban, mga hinigugma kong makigsunan, kung ang Dios atong kauban, bisan taliwala sa kalisod, atong maeksperiensyahan ang kalipay, ang pagdayeg, ang paghiliusa, ang kalinaw, kini mga panalangin gikan sa Ginoo sa atong pagkamatinud-anon o sa atong pagpabilin diya kaniya. What a wonderful God we are serving. Anay tabo makaigsunan sa kay Apostol Pablo. This is a remarkable story. The door did not open out into the world, for example, for new journeys, but the door opened towards the inside. Wala na abli ang piltahan, magisunan pa ingon dito. Ni abli din sa sulod, sa prisuhan. Because he was able to receive visitors. And he was able to write letters of encouragement. Wow! Bisan di ay sa taliwala sa lockdown, dunay mahimo nga pagministeryo, dunay panalangin nga mahimo, makaebanghilyo, makasangyaw sa mayong balita, makigsunan. Now, look at what we are doing now. We are having this online streaming, live streaming, sa pagwali sa mga katawhan sa palibot, sa pagsangyaw sa mayong balita. Gina-encourage kita sa pagtanaw, nining online streaming. O niya, gina-encourage sa pag-share sa mayong balita sa mga tao. We can check people in the social media and share the gospel. Share to them the love of God. Sa mga pamaagi sa social media, maka-chat kita, makapangamusta kita kanila, makasangyaw sa gyapon ta og maayong balita bisag unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi. And this is what Paul is doing in spite of his situation. He is in the lockdown. The Apostle Paul welcomed all who wanted to hear more about the kingdom of God. And he taught with all frankness and without hindrance about the Lord and Savior Jesus Christ. This became an opportunity for Apostle Paul to witness to the world. With these words in the book of Acts, mga kaigsunan, sa katapusan sa iyang kinabuhi na Apostol Pablo, din ikon atong basahon, iyang nakitang iyang kaugalingon nga wala na nag-travel.
He is in lockdown apan he achieved amazing things by talking and writing letters. Wala na siya kasuroy, wala siya kalakaw dito, apan sa iyang pag-istorya, sa iyang pagpanulat og mga letters, nakahimo siya og mga dalagkong mga butang, nakaministeryo siya sa mga tao. Nini kagabihon, dunay pipila ka mga punto ang atong pamalundungan sa kinabuhi ni San Pablo sa iyang pagka-lockdown. Paul being in lockdown. Number 1 nga punto makisunan. God used Paul's lockdown to advance the gospel. Gigamit sa Ginoo ang pagkapriso, pagka-lockdown ni Apostol Pablo aron nga madala ang mensahe sa mga katawhan. They threw Apostle Paul in the prison cell, thinking that they could stop the advancement of the gospel. And according to Paul, this only blazed a trail or fired him up for more preaching of the gospel. Difficulties can advance the gospel. Ang mga tao gidakop siya, mga sundalo gidakop siya, unya gibutang sa prisuan, gawna-una sila nga mapahunong nila sa San Pablo makigsunan, apan unsay nahitabo, nadasig Ginoon si San Pablo. Just like what we are experiencing right now, there might be some people who are observing us, tanawa karon, dili na sila kabiyahe, tanawa karon, dili na sila makawali, dili na makahimo og mga krusada, dili na makahimo og mga evangelistic efforts og mga pagministeryo, kana dili na jud na sila makapadayon, makasangyaw sa mga balita. Apan doon na dayon nagkalain mga pamaagi makisunan. This event or this situation should what? Should encourage us more to do something and to find some strategies on how to evangelize the world. Nag-ingon din ni makisunan ang balaang kasulatan in Philippians chapter 1 verse 12. Philippians chapter 1 verse 12. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Ingon ni San Pablo sa mga katawan sa iyang sulat, tan-awa unsay nahitabo kanako, gusto nako ipaybalo kaninyo. Nga kining nahitabo kanako, nitabang hinuon kanako sa pagpadasig kanako sa akong kaugalingon, sa pagsangyaw, sa pagduso, sa maayong balita, to advance the gospel. Kining pulong makigsunan nga advanced. This word advance in the Greek word gigamit kini makigsunan sa mga military nga pulong. If those in the military needed to advance their troops, they sent someone on ahead. Kung gusto sa mga military nga doon na sila i-obserbaran dito, no? Doon na ipa-advance. No? Advance. Naas lang usa ka tawo nga ipauna, obserbaran unsay naa sa unahan, tan-awon dito, so mag-una-una jud. And this is what happened to the situation of Paul. Siya makisunan ang frontliner. Siya ang tuwa dito sa unahan. Siya ang nagdala sa mensahe. Samtang ang uban nagatanaw nga naga-observe sa iyang ginahimo makisunan. And those people who are following him were also encouraged that Paul, being in lockdown, have done something great in advancing the kingdom of God. Nahimo kining padasig sa mga tao nga sumusunod ni San Pablo, mga membro sa early church kaniadto. So makisunan, sa didto nasira si Pablo sa prisuhan. Paul was writing letter to the Philippians. No, ang sa Philippians, sa Philippi, sa iyang pagministeryo dito, they were able to build a church, to build a congregation. Unya, gidakop si San Pablo, gidakop siya, nga naguna-huna ka mga tao nga nadakop kaniya, nga karon mapahunong na nila si San Pablo sa pag-ibanghilyo, sa paghimo sa iyang mga buluhaton, apan unsay nahitabo, didto hinon sa prisuhan, nagsigi siya pang-ibanghilyo, bisan kinsa nga mga tao yung matubang, bisan mga gwardya. Now, my dear brothers and sisters in Christ,
Isn't it exciting to consider our personal difficulties to advance the cause of Christ? Nga kining atong kalisod karon gamito nato makisunan nga padasig ka nato sa pagpangita og mga pamaagi, that this will be a challenge for us so that these difficulties will turn out to be a blessing in finding ways to advance the kingdom of God. There are two kinds of difficulties. Duwa ka klase ka mga kalisod. Unsa maning duwa ka mga klase kalisod nga atong ma-experiencean. It can be internal difficulties or it can be external difficulties. Unsa man ang internal difficulties? Kana bang kauban nimo imong pamilya, kauban nimong suod, immediate family, doon na mo'y mga problema, mga kalisod, kana internal. Ang external makisunan, dito sa mga tao, makisunan sa atong palibot. Tingali kauban sa iglesia, mga tao, mga silingan, that is external difficulties. So, unsaon man nato ating mga kalisod, himuon nato, kini makisunan, nga springboard, sinugdanan sa oportunidad sa pagsangyaw sa mayong balita. Amen? Kining atong pagka-lockdown. Sa iyang pagbiyahe makigsunan, usa ka eksperyensya ni San Pablo. Dunay usa kadako nga bagyo nga niabot. And katong bagyo makigsunan, those inside the boat nga iyang gisakyan, those in charge of the prisoners were going to kill the prisoners because of the storm. Patyo na lang ang mga priso. So, during that time, usa sa iyang ma-experience sa iyang pagbiyahe, Paul had a double peril of death on the way. So, dunay posibilidad nga siya pwede mamatay adtong panahon na. Unya, kita na kahibalo sa istorya. The ship was wrecked on the island of Malta. No, naguba, mga kaigsunan. Unya, nadunggo dito ang ilang sakayan nga na disgrasya, mga kaigsunan, dito sa lawod. He had a poisonous serpent fastened to his arm. No, doon ay kining bitin nga lala nga bitin, mga kaigsunan. And all this happened, and he was finally taken to the city of Rome and put in the prison, waiting there for trial. So mga eksperyensya nga pait kayo sa kinabuhi ni San Pablo. Usa sa iyang eksperyensya, iya kining na-eksperyensyahan sa iyang pagbiyahe. Kita nga mga Kristohanon, atong ma-eksperyensya magisunan not all comforts all the time. O dili na tanan makisunan kahayahay ang atong ma-eksperyensyahan. We have a wrong concept in Christianity. Usahay magunahuna ta, if we are following God's will, if we are worshiping Him, if we are returning our tithes and giving our offerings to the Lord, if we are praying to Him, if we are thinking that we are faithful, usa itong unahuna, everything will be a bed of roses. Ang tanan na lang mahimong unsaman, hayahay. Wala na'y kagulanan, wala na'y kalisod sa atong experience, mauna ang wrong concept of Christianity. Apan, I would like to tell you tonight, nga kining makalisod, ato yun ma-experiencehan, samtang ni apa kita nining kalibutan, ingon pa sa usa ka magugali, buhi pa man ang yawa. Ang atong kaaway makigsunan will do something and will find ways nga palisod-lisodon ta. Aron mga mawala ta sa atong pag-alagad, mawala atong pagtuapan, makisunan, he will not be successful if we remain connected with our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Sa kalibutan, bisan mga kisunan kita, matinud-anon sa Ginoo, there will be sacrifices. Usay magunahuna na lang ta, nga kung kita gaalagad sa Ginoo, nga kung kita naa sa kamot sa Ginoo, everything will be sack of rice. Unya, di ta gusto sa gitawag sacrifice. Minsan, there will be sacrifice. Not all the time sack of rice. Apan katong nagasakripisyo, nagapadayon hangtod sa katapusan. Unsa? Mamaluwas. Let us remember that one. Also, not all the time nga hayahay ang atong kinabuhi. Ingon din ni Mokokuma Mokonohana, no? Isa ka writer. Ingon siya sa iyang quotation nga gisulat. Some of the best things that have ever happened to us
wouldn't have happened to us if it weren't for some of the worst things that have ever happened to us. Ang sabda na to na. Ang uban daw nga mga maayong mga butang nga nahitabo kanato, wala kini mahitabo kanato kung dili tungod sa mga lisod nga mga butang nga nahitabo kanato. So, katong mga hitabo nga bisan ang kalisod turn out to be a blessing to all of us. Unya niabot noon ang mga maayong mga hitabo tungod adtong mga daotan nga mga hitabo. See, ingana makigsunan ng atong kinabuhi. Busa kung atong balikan ang istorya ni San Pablo. Paul being in lockdown. Unsa tong unang nga butang importante nga atong hinumduman, God used Paul's lockdown. Number one, God used Paul's lockdown to advance the gospel. Ikaduha, God used Paul's lockdown to a great testimony. Gigamit sa Ginoo ang pagkapriso, ang pagka-lockdown ni San Pablo aron mahimo kining dako nga testimonya, nga ebidensya, nga saksi sa mga katawan sa palibot. Amen? You need to know that people are watching you and wanting to know how you respond to the difficulties of this world. Gatanaw ang mga tao. Unya, kung kita mahimong malampuson, ang atong kinabuhi mahimong testimonya. It will be a testimony for them. It will be a message to them how we respond to the different difficulties that we are experiencing now. Paul's testimony was a crystal clear, my dear brothers and sisters. Everything was against him in circumstances. And yet, he could look to God and praise God. Daw unsa kadako o kalig-on nga klase ka pagtuo ni San Pablo. Bisan pa sa kalisod sa tanan nga hitabo, everything seems to be against him. Apan siya gaday gyapon sa Ginoo, sige lang, mapainubsanon. Sige lang, mapailubon nga nagapaabot sa kang Ginoong Hesus, giantos niya ang tanan. Ingon din ni Germany Kent. Another quotation I would like to share to you. Ingon ni Germany Kent. Stay positive. Sometimes you don't even realize you're blocking your own blessings by thinking negatively and holding on to the past. Learn to let go. No? Stay positive, mga kaigsunan. Sa sitwasyon, lockdown, stay positive. Og nya usahay, wala kita nakahibalo nga kini di ang atong ginapanghimo na himo kining babag sa atong kalumpusan. Kung magsigit tag kaguol, kung magsigit tag kanegatibo sa Ginoo, kung magsigit ta og bagulbol, usahay mahimo kining babag nga instead ibubo na si Ginoong iyang panalangin, dili na hinuon makagamit ang Ginoo kanimo nga instrumento kay nagsige naman kag unsa negatibo sa sitwasyon. So stay positive. Kining atong sitwasyon will be a blessing. Will turn out to be a blessing. Paul said, no, sa iyang experience, that throughout the whole Roman guard, no, sa tanang mga gwardya dito sa Roma, his testimony was made known. Ang mga Romanhon, nga mga gwardya, mga sundalo nga nagabantay kaniya, nakahibalo sa iyang testimonya. The guard discovered about the reason why he was put in prison. There are about 9,000 soldiers. 9,000 ka mga sundalo ang nagabantay o ang na-assign dito sa Roma at the time to guard the emperor. And these guards, would take turn in watching or in guarding Paul sa iyang silda. Imagine, so 9,000 ka mga gwardya. Ang uban mo tanaw kini pertindagan na gwardya. Daghang kog kontra. No? Apan sa usa ka bahin, kung si Pablo magsumong na kini, daghang mga gwardya, daghan kog minsahian. Daghan kog oportunidad. Stay positive. And our outlook in life, our view, our worldview, mga kaigsunan, sa mga nagakitabo sa palibot, our attitude, sa mga kalisod karon, let us stay positive. Tanaw nato ang oportunidad, pangitao nato unsa-unta pagkatabang o paghimo nga makatabang sa bulaton sa Ginoo. Gibantayan nila San Pablo. Nakahibalo ang mga gwardya. Kung nganong napriso siya, it is because of Jesus Christ. Karon nakahibalo sila. Nganong nasulod siya sa prisuan, nganong nag-antos siya, just because he preached about Christ and His death and about His resurrection. Nakahibalo ang mga gwardya. And I'm sure that many were converted with the ministry of Paul
inside the jail. Bisag asa nga panahon. And this is what we call integrated evangelism lifestyle. Integrated evangelism lifestyle. Nga bisan asa ta makaigsunan, mahimo na itong integrar o gamiton ang oportunidad sa pag-ibanghilyo. Bisag unsa atong mga buluhaton, let us integrate evangelism. Bisag asa ta, bisag unsa atong ginaistorya, let us integrate evangelism, IEL, o pinaagi sa atong care group ministry. That's why we are encouraged to what? To participate, to create a group, to care for the people around, to care for the church members. Unsa kini ka importante ang care group ministry nga mao kini ang focus sad nato nga kining mensahe alang sa ato mga care group this week. This is a series of revival sermons for the care group kanatong tanan. How important is the care group ministry? Ingon dinhi makigsunan. For nurturing, for revival and reformation, for evangelism, for fellowship, for church growth, for church planting, for spiritual growth, for reclaiming, for retaining, for discipling, for total member involvement. Mao kini ang importansya. Mao kini kung unsa ka importante ang care group. Nga kita mabilong sa usa ka grupo nga magatabang kanato o kita usab makatabang sa katong nagkinahanglan sa atong mga membro sa care group. So we are encouraged to be involved in this ministry. For total member involvement, nga mo kanang target makigsunan sa atong iglesia nga ang tanan, young and old, can be involved in the evangelism program of our church. Amen? Now, ang mga pangutana sa uban, unsaon nato pag-sustain? Kay naay mga kalisod, naay mga kahimtang, nga pwede nato ipadayon ang care group ministry. Pareha karon sa lockdown. Yes, mga kaigsunan. Natay gitawag nga digital care group. We can still maintain the care group ministry sa dagang pamaagi. If there's a will, there's a way. Nga ato di nga mga pamilya, they can be also another group nga atong ma-organize. They can be members of our care groups. Ang ako makigsunan nga punto, nga kitang tanan, maapil sa buhat sa Ginoo, and we will be a member of a certain group nga nagapadayon sa pagsangyaw sa mga balita o nagapaambit sa pagigugma ni Ginoong Hesus sa ubang mga katawan care group. I would like to share this to you. How can we sustain the care group program? Ingon dinhi makigsunan sa atong IEL and DR program of a church. How can we sustain the care group program? This is to be done by the willing hearts. This is to be done by intention. This is to be done by small group, not big group. This is to be done by dedicated care group leaders. This is to be done by dedicated care group members. This is to be done by dedicated district pastors and leaders. This is to be done once a week. Kinahanglan may schedule. This is to be done by 1.5 hours. This is to be done by what is scheduled. This is to be done by the people having burden for soul. This is to be done by the united and loving church. This is to be done by the people touched by the Holy Spirit. Ako nagatuo nga kung kini maong atong intention o maong ang naa sa atong kasing-kasi kining care group ministry magapadayon dili kini mawala makison kay ang care group ministry is very important, will help us at the time of persecution. And this will help us in our time sa atong panahon karon. And that is what we have learned last night. Atong gihisgutan nga sa katapusang panahon ang mga tao they will be in lockdown. Ang mga tao, they will isolate themselves. Unya kita magbahin-bahin sa ginagmay nga mga pundok, manago, makaigsunan sa panahon sa persecution, but God will provide us with our needs. Amen? This is what we need at these last days. Sa katapusan din nga punto nga atong makuha sa leksyon sa kinabuhi ni San Pablo. Paul in lockdown. Number 3, God used Paul's lockdown to encourage others to boldness in Jesus. Aron nga mga tao makikisunan, madasig sila, mahimong maisugon sila sa pagsangyaw sa mga balita bisan pa sa lisod ng mga panahon. Dili sila mahadlok sa virus, dili sila mahadlok sa mga kalisod, dili sila mahadlok sa mga kakulangan, dili sila mahadlok sa mga lugar nga malisod sa pagsangyaw sa mga balita. They will be bold in Jesus in advancing His kingdom. Nahimo makigsunan nga panalangin ang pag-antos ni San Pablo.
what Paul was suffering in prison was causing others to be bold and causing them to go out and preach Jesus Christ. When people go against us because of our stance for Jesus, it should promote boldness and courage for us to preach the Word of God fearlessly. So kining mga lisod nga panahon, mahimo kining panalangin o pagpadasig kanato nga kita magasangyaw sa may balita, magapaisog kanato makigsun sa mga lisod nga mga sitwasyon. Kaya bala ang kasulatan nagaingon dinhi in 2 Timothy chapter 1 verse 7. It says, God did not give us a spirit of timidity, but of boldness. Mao ka ng kaisog nga dunay pagtuo sa Ginoo that He will help us to go through these difficulties. Mga inigugma ko mag-igsunan. The question before us tonight is, can your lockdown advance the gospel? Ang imo bang pagka-lockdown karon makapadayon sa pagduso sa mayong balita? Kamusta man ang atong pagka-lockdown? Sa istorya ni Paul, nakahibalota sa mga punto sa iyang kinabuhi. Nga dito sa prisuhan, wala siya ni hunong sa pagsangyaw sa mayong balita. Nagpadasig Ginoon, nagpasiga sa kadasig sa mga katawhan na magpadayon sa pagsangyaw sa mayong balita. Unsa nahitabo dito sa kay Paul, sa prisuhan, dito makisunan he was able to write these prison letters. Kining mga sinulat niya makisunan nga nahimong panalangin sa mga katawhan. Unsa man ni mga prison letters? Ephesians, Philippians, Colossians, Timothy, prison letters nga until now ang atong henerasyon na panalanginan sa iyang mga sinulat. It was an extremely fruitful time for him, in which hidden treasures were revealed to him sa iyang pagka-lockdown. Kagbisan pa ang mga tao sa palibot were blessed. Paul's lockdown, in a way, was a blessing. Panalangin makigsunan. Nahimo siyang inspirasyon sa uban. Bisan pa sa iyang pagkapriso, bisan pa sa iyang pag-antos dito, wala niya huna-hunaan makigsunan nga siya pineriso. Actually, ingon siya makigsunan dinhi sa balaang kasulatan. In Ephesians chapter 3 verses 1 and 2. Ephesians 3, 1 and 2, ingon siya dinhi. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. Kinsa prison niya? Kinsa agalon? Prisoner of Christ Jesus. Dili sa priso sa ubang mga tawo, kundi ang iyang agalon mao signisos. Signisos mao na priso kaniya. Mao kanang iyang huna-huna. But that is his mentality. Napadayon ang teksto na ingon ni, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Sa pagkanindot nga huna-huna mga kaigsunan. Karon ang atong sitwasyon. Kung atong huna-hunaon, positive lang sa atong kinabuhi. Nga bisan pa kita na lockdown, sa gyapon ato iduso ang mayong balita, maghiliusa kitang tanan, ang atong care group magpadayon, magsadili na ito hunungon. Bisan pa sa social media, digital, online, virtual nga mga program, online programs mga kaigsunan, magapadayon sama kay Apostol Pablo. The epistles show us that in his time of lockdown, unsa ingon dinhi, Paul continued to pray on behalf of other Christians. Paul continued to encourage and to exhort other Christians. Paul continued to rejoice and experience contentment. Paul continued to maintain relationship with others. Paul continued to proclaim the gospel at every opportunity. Paul continued his ministry. Let us continue working and let us continue the evangelism program of our church. Let us continue the ministry. Ang eksperyensya ni San Pablo makiigsunan. Take note of this strong statement that I would like to share to you. Kung atong pamalandungon ang iyang pagka-lockdown, nag-ingon dinhi, only God can turn a mess into a message. A test
into a testimony, a trial into triumph, a victim into a victory. Sa pagkanindot sa kinabuhi sa kamot ni Ginoong Hesus. Unsa may lockdown kanimong igsoon? Is it a blessing or is it a curse? Sa tuwa karon kung atong tanaw lang palibot, kauban nato atong panimalay sa pagkanindot. Usahay mabayaan nato ang mga kabataan. Doon na tayo pagpahulay sa atong balay. Doon na tayo exercise. Doon na tayo pagdula sa atong mga panimalay. Pagkaon, kauban atong panimalay. Unya, daghan tag mga nadiskubrihan sa sulod sa atong panimalay. Ngang uban di ay maayong mangalot, no, manggunting. Dito na diskubre ang mga talento. Na-discover dito nga gwapo man dayo, gwapa ta, makigsunan bisan wala ta nagailis sa paggawas sa atong mga trabaho, sa balay ra ta, gwapo dayo gyapon, daghan tag mga nadiskubre. Unsa pa to mga diskubrihan? Nga nindot man dayo magsigig dula-dula sa sulod sa balay. Unsa pa atong nadiskubrihan? Nga nindot man dayo magpuyo sa balay nga dili sigig lakaw. Unsa pa ang atong nadiskubrihan? Nga importante dayo kayo ang bugas. No, kaysa ubang mga butang nga dili nato usik-usikan. Daghan lockdown experiences nga nakita nato nga panalangin di ay sa atong palibot. Unsa pa makigsunan ato manakita? Traffic is gone. Long queues are gone. Gas is affordable. Bills extended. Kids are at home with their families. Parents are home taking care of their children. Fast food replaced by home-cooked meals. Hectic schedules replaced by naps. The air seems cleaner, the world quieter. People are conscious about hygiene and health again. We finally listen to the authorities to head home when they say so. Money doesn't seem to make the world go round anymore. We now have time to stop and smell the roses. And finally, we become more closer to God and realize the importance of care groups, and more evidently, praising Him every day in our lives. It seems like this COVID-19 is a reset button for humanity. Hinaot, mga kaigsunan, ng atong pagtuon sa tibok simana, atong mahinumduman ang mga pulong pagpahinumdum sa Ginoo, nga maghiliusa ta. This is what we need in this time of lockdown. Nahimo kining panalangin kanato, nahimo kining blessing in disguise, nga daghan tag mga natun-an og labaw sa tanan, naghiusa ta sa pagduso sa bulaton sa Ginoo bisan pa sa kalisod, just like what Paul experienced. Ingon ni Ellen White in the Gospel Workers, page 352. Ingon siya, the work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers. Mga kaigsunan, ang paghiliusa maong atong gikinahanglan sa atong mga buluhaton. Ang paghiliusa mao ang pinakaimportante sa pagduso sa mensahe sa Ginoo aron siya mobalik na ingon sa maong sa pangapulong ni Ellen White nga kung kita dili maghiliusa, dili matapos ang iya buhat ni ining kalibutan. Busa panalangin sa atong palibot. Name them one by one and you can see what God hath done. Igsoon, atong gihisgutan sa unang adlaw. Lockdown, lock up. Lockdown, kneel down. Lockdown, LDR. Sa atong mga relasyon karon nga long distance relationship or lockdown relationship, himo na to loving and devoted relationship. Lockdown, prison of praise, nga makadasig sa gyapon ang atong kinabuhi, madasig gyapon bisan pa sa atong panahon. Lockdown, faithful amelioration, nga ang Ginoo magapadayon sa pagsuporta kanato. Lockdown, look up sa panahon ni ining mga lisod nga sitwasyon. Muhangad ta sa langit because our redemption draweth nigh. Hinaot ng atong lockdown be a blessing for all of us. O hinaot makigsunan na mag-aktibo ta sa buhat sa Ginoo so the care group ministry aron sa iyang pagbalik magantihan kitang tanan sa kinabuhi nga wala na'y katapusan. Daghang salamat sa inyong pagpasunod sa atong programa.
atong iduko ang atong mga ulo, mag-ampo ta. Gamanan nga Dios, salamat sa tibok simana sa among pagtuon sa mga bililhon nga mga pulong, nga among nasabtan ang imong mga plano sa among kinabuhi, nga among nasabtan kung giunsa nimo kami pag-amuma bisan pa sa panahon sa kalisod. Ginoo, nagapadayon kami sa pagtugyan sa among kinabuhi diya kanimo. Wala kami nasayod sa among kaugmaon, apan kami nahibalo nga ikaw ang nagadumala sa among mga kinabuhi. Ginoo, niini kagabihon, nagapadayon kami sa pagpangayo sa imong panalangin, kaayuhan sa balatian, proteksyon sa matag adlaw, og sa imong suporta sa adlaw-adlaw namong kinanglanon nga dili kami makulangan. Aron kaming tanan, kauban sa mga membro sa Panimalay, sa mga care group members, sa mga silingan og mga higala, mga inugma sa kinabuhi kami tanan, Ginoo, nagapangandoy nga sa imong pagbalik walay usa nga mawala, kun dili kaming tanan makasulod niya ng gingharian sa langit o makauban nimo sa wala nay katapusan. Amo kini ginatugyan, ginapasalamatan o ginapangayo ang kapasahiluan sa mga kalapasan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen.